medyo into business ka, I'm sure. Dahil Yes, meron. nagbenta ka ng mga business ngayon. Meron ako water stations at Wow! nandun din ako sa networking. Wow. Okay, so alamin natin Oo nga, ngayon nabentahan mo kami ng mga kung anong products. magandang negosyo ngayon 2016. Oo, ano nga ba mga patok na negosyo ngayong Ayan. 2016? Alamin natin yun together with our very special guest this morning. We have Mr. Paulo Tibig, isang entrepreneur. Good morning. Welcome to Good Morning, Boss. Morning, Paulo. Morning, Alvin. Alright, to start off, ano ba yung mga patok na negosyo ngayong 2016? Lalo na, ako kasi gusto ko in time mag-venture rin sa business like Aljo. Well, marami kasi, no? In fact, taon-taon kasi may nilalabas tayo mga insights na ito yung sasabi natin, it's a guide lamang to, no? Hindi yung bangang, marami kasi magsasabi, ano ba yung hot, ano yung trending? But at the end of the day, syempre titignan mo pa rin doon, nasa iyo ba talaga yung pagiging isang entrepreneur? Because ang sinasabi natin, hindi naman lahat kasi could be entrepreneur. Pwede tayo magkaroon ng mindset ng isang entrepreneur, pero not all can get into it. Now, yung pag-uusapan, if for example, ano nga ba yung mga patok? These are just guides na pwedeng ideas, negosyo ideas, na pwedeng tignan na ating mga kababayan at talagang alamin kung ito para sa kanila. So, different industry. Number one, in no particular order, ano yung talagang what we call right now na pwedeng pasukin ng mga tao, collaborative commerce. It may be new dun sa pandinig natin, lalo na sa mga Filipinos, but hindi lang dito sa Pilipinas, but sa labas ng bansa, this is happening. For some kasi, especially for Western countries, tawag nila dito sharing economy. So, paano mo siya i-define? Ang maganda dito, parang existing businesses, and then they collaborate to form a new and develop one particular idea na magbibigay ng bagong value sa kanilang consumer o customer. So this is more of partnership din. In a talaga. way, yes. Collaboration or connection economy, tinatawag natin dito. Iba't ibang negosyo yun. Iba't ibang Collaborate. negosyo, nagko-collaborate sila na maglalabas ng panibagong negosyo, magbibigay ng bagong platform, and then makikinabang mas maraming tao. So, parang mag-i-integrate. Yeah. Pero alam mo, Aljo, usually kapag nagtatanong ako, uy, ano bang patok na business? Ano bang pwedeng business sa akin? Laging sasabihin sa akin, ano bang gusto mo? What do you really want? Ano bang passion mo? And then, Anong hilig mo? Oo, anong hilig mo? Gawin mong business. Parang Diba? yan kasi yung talagang dapat mangyari. Kasi 'di ba mahirap na it's not just all about money, yun ang sinasabi natin sa mga engagement kung ang driven lang tayo by the kita in itself, and then hindi mo naman siya gusto, you're not passionate about it, then definitely it's not going to be sustainable na negosyo for you. Yung iba kasi, mapagulang mga ideas at hindi pa sila, medyo confused pa sila kung ano talagang gusto nila, nagpa-franchise sila ngayon. Yan. Maganda din ba yan? Nauuso rin ng Franchise. franchising ngayon, di Well, ba? ang sabi natin, ang draw kasi ng franchising is yung kanyang turnkey approach. Okay. Parang tipong anytime soon, basta meron kang capital to work on, talagang pwede kang bumili ng isang franchise concept. Given that the Philippines is one of the countries, not only in Asia but in the world, na talagang malakas ang franchising. But, ang sinasabi natin dito mga partners, yung franchising may be good, pero we have to be cautious and wary. Dahil maraming naloloko rin sa franchise. Na meaning to say, syempre yung hard-earned money mo, we have, alam mo marami kong engagement outside of the country to speak with the Filipinos all over, no? And syempre sila, meron na silang pondo Ang tanong nila, pagbalik sa Pilipinas, anong gagawin ko? So one of the things is option, either magtrabaho ulit, which is baka hindi nila makuha yung kanilang sweldong kinikita doon, so negosyo ang next step. So kung negosyo ang next step, ang unang tinitignan, franchise. Di ba? Parang dahil nga mabilis yan, tapos nandyan na. So at the end of the day, ang kailangan pag-aralang mabuti yung kukuning prangkisa, alaming mabuti yung mga produkto o serbisyong kanilang ino-offer, at maraming bagay pang factors na dapat i-consider to get one. So, kumbaga ito, kanina mabalik lang ako ng isang example para yung sa collaborative commerce. We may take into account yung Airbnb. Siguro ngayon, marami na nakikinig natin at nakakapanood na, yung ano ba itong Airbnb? Yung parang bed and breakfast. Parang siya yung biggest accommodation in the world na kung titignan natin, ang laki na na-develop na. Na parang kung meron kang isang unit ng condo sa Maynila, meron kang transient house o may room ka na hindi naman nagagamit, pwede mo na siyang isama bilang isang Airbnb. Oo. So, ang effect nito,
yung industry naman ng mga hotel, inns, pension, somehow, based on statistics worldwide, bumaba ng konti yung kanilang mga bookings because of this. Yes. So, ibig sabihin, yung connection economy between the owners, kunyari, ng mga condo units, ng mga may-ari ng bahay, i-connect sila dun sa mga tao. At ngayon, isa ng negosyo. Alam mo kung anong similar dyan? Yung Uber. Yan. Diba? Parang napapatay din niya yung negosyo ng Tama. mga taxi, diba? Tama. Yan, So, Uber is one good idea. Parang sabi nga natin, worldwide is the biggest fleet of taxi, in a way. So, what does it work? How does it work? Yung connection naman between yung mananakay at saka ng mga operator at driver. So, ibig sabihin, itong platform na to develops a very good business in a way, no? Bakit? Previously, ang taxi, alam naman natin na ngayon, tama-tama, hot na hot topic yung taxi. In fact, kanina umaga, di ba, yan ang pinag-uusapan, na ang mga taxi daw natin sa Pilipinas, at least sa Metro Manila ngayon, kailangan ayusin sila. No? So, ang threat ngayon nito, yung mga Uber, Grab, and so Yes, on, ang that's dami. right. Di ba? Dahil ito nga naman, yung convenience concept, it is related to convenience concept as at saka yung always. safety and security. Safety, security. Nakita natin recently may viral video din na lumabas. Pero we also want to know, no, since you've mentioned about capital, paano kunyari starting, Aljo, di ba, walang capital? Any tips or advices sa mga gusto mag-startup ng business? Tsaka walang experience pa. Dagdagan walang ko na lang. degree or walang course about business. Walang alam. We've included yung home-based business at the same time yung sasabi nating m-commerce. What's m-commerce? Mobile commerce. Pwede natin i-combine kasi yun. Mobile. Wala kang, sabi mo, wala kang pang perang malaking kapital. In fact, you can start even as low as 1,000. Oo, meron akong mga nagiging audiences na at 1,000, home-based sila, they can do business. Pagkain man yan, o pagkain, iba't iba. food processing, fashion accessories, freelancing. Mga kikay kitchen, Freelancing, mga ganun. mga kikay kits and so on. Kikay kits. It starts with something that you have to work on. Hindi kasi pwedeng mawala eh. The usual thing, if big ticket yung iyong negosyong gusto, then definitely you have to have the money. Pero kung hindi naman, you start with the small. In fact, maraming mas successful na entrepreneurs sa Pilipinas, nagsimula backyard ng kanilang operations. So, meron akong kaibigan, napakalaki niyang food processor. In fact, major brand yung kanyang produktong meat products sa ngayon, no? Pero they started parang isang baboy lang sa likod ng bahay nila. And now, it's a big business. Parang napakalaki. At yun nga, major player siya in his segment. So, ibig sabihin, it doesn't stop us kung may kapital o wala. Ang sinasabi ko nga rito, it takes a lot of creativity. And what's your differentiator? To make sure that meron kang negosyong pwedeng pasukin. Pero disiplina at tiyaga lang talaga yan. Oo, tiyaga, disiplina at saka dapat talaga hard work, determination at dapat totoo ka. Pero gusto namin malaman before we end, bakit ba may mga naluluging businesses? Ano yung mga napapabayaan? Ano yung mga hindi nila nakikita para ma-avoid ng viewers natin? Number one, let's take the guts mentality. Yung bang tipong, sige lang, sugod lang. Di ba? Parang ganyan. Bahala na si Batman, ding ang bato. Mga ganyan. Hindi pwedeng kasing ganun eh. Ang kailangan talaga, at the end of the day, you go back dun sa basic. Pag-aralan, pagplanuhan, Strategize. anong strategy gagamitin mo, anong negosyo talaga, yung tingin mong nasa iyo at gusto mo. Kasi it follows kasi yun eh. Sabi nga natin, money should not only be the primary motivation. Bakit ka papasok sa isang negosyo? Kaya pala nalugi ako noon. Joke lang. Ahabol ko lang, ha? Ahabol ko lang. Yes, Magandang negosyo din. Election-related. What is election-related? Election-related. Brief lang. Kasi marami tayong sasabi na pagkagantong panahon kasi, panahon everyone ng is eleksyon happy. yun. Di ba? Napakarami. So, it's a season where everybody else would like to join the bandwagon. So, meaning to say, it's a seasonal business wherein you can develop it into the eventual serial business. Meaning, from catering to PR to media Campaign to materials. transport to campaign materials production and so on, yung skills mo, you can utilize that, emceeing, hosting, etc. Yan, Ang daming pwede. So ano ibig sabihin natin? You take advantage. Take advantage of that, capitalize on that, 3 buwan din yan, 4 na buwan din yan. Pero ang key dito, right after, ano na? Ayan. So, you may start with that election campaign na negosyo related, pero dapat yon magtuloy-tuloy. Now, it's how you do it, how you develop it further,
para nang sa ganun, it's going to be sustainable and not just purely seasonal. May isa pa akong question, yung mga racket Andas. things yung sinasabi lang, may racket ka ba dyan, Joe? Gusto ko yung racket lang eh. Ayoko nung magmatagal, gusto ko yung isahan Ako lang. din, ganyan. O, sila yung mahilig sa mga bigla, ganun? mga racket-racket. Well, Maganda ba yun? Pwede naman siya, kaya lang kasi at the end of the day, from the word itself, It's really racket lang. unstable and it's Unstable. project basis. So you really have, dapat to have yung talagang stable, yung business na mag-work na for you. Pwede yun kung you're parang meron kang pinagkakabalang iba at on the side, pero sasabi nga natin, it may be sideline, na eventually, pag nakita mo yung effect niyan at nakita mo yung result niyan, eventually it's going to be full-time. Di, alam ko na yung tamang term, long-term business. Yeah. Yes, long-term Sustainable. relationship. Yeah. And sustainability. Alright, syempre, ang dami nating natutunan ngayong umaga, lalong-lalo tamang-tama kay Aljo itong interview na to dahil ito pong katabi ko dito ay talagang business-minded, businessman. At magaling talaga At sa saka meron din business. isa dito, maganda sana to, yung real estate. Marami akong mga Uy, maganda kaibigan. rin ang real estate. Mga klase ko ngayon, kukuha na sila ng examination para maging brokers. Marami ng marami kong masenso. Alright, so again, before we end, would you like to invite our viewers out there to Yes. check out your book? It's a best-selling book, Strategies of a Champion Entrepreneur. It has helped a lot of Filipinos, not just in the Philippines, Ako, but I all need over that the world. book. Ang maganda po rito, it's 10 guidelines for your entrepreneurial journey so you can avoid a lot of pitfalls and everything else. No? Now, if you catch me, by the way, January 30, I'll be in La Union to speak in Bangko Sentral ng Pilipinas. Brought to you by Live Events. It's a 2-hour of talk. And then, bisitahin lang po website ko, www.paolotibig.com.ph. Visit my FB page, Instagram, to get a lot of motivation, inspiration about negosyo, motivation, and so on. At Paulo TV. At Paolo Tibig. Paulo. Alright, thank you so much for Okay, joining us thank this morning. That was Mr. Paulo Tibig, isa pong entrepreneur. Aljo? Ano? Babalik pa po ang Good Morning Boss. Okay, Alex, ha?